ang pagdating ng anak ng tao bilang hari. O si Jesus, pagbalik niya, dilinin sa ipako sa krus, magbalik si Jesus, hari na siya. Amen. Kasama lahat ng anghel, upo siya sa kanyang trono na kaululitian. Tipunin naman sa harapan niya ang lahat ng tao. Sila'y pagkanyang pagbukod-bukurin tulad ng ginawa ng pastol ng tupa at kambing. Bakit nasali itong tupag kambing? Ato nang malaman mamaya. Iyang gibukod-bukod, giseparate ang tupa at ang kambing. Dinalagay nito sa kanyang kanan sa tuo ang mga tupa at sa kaliwa naman ang kambing. Kaya't sabihin sa hari sa mga nasa kanan sa tuo, "Hali kayo mga pinagpala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kariyang hinanda para sa inyo mula pang likhain ang daigdig." Ibig sabihin, wala pa tagi panganak si Julita, gipili ka na ni Lord na magikang anak niya, magikang tupa niya. Kasi may tupa, yung mga taong nangalagad sa Diyos. Gipili na tadaan, wala pang kalibutan, gilika, wala pa ilang tatlupa, ipili na ta ni Lord. Kaya sabi na dito, "Hali kayo, mga pinagpala nating ama, pumasok at tanggapin ang karanang pinakariyan, hinanda para sa inyo mula na panglikhain ang daigdig. Sapagkat ako'y inyong pinakain, ako'y nagutom." Ito na ngayon, nagisubay na naroon ating ginagawa. "Pagkat ako'y inyong pinakain, ako'y nagutom, ako'y inyong pinainom nung ako'y nauhaw, ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy, kahit kung natay bisita, huwag nang lagyan nga patuloy yung balay." Kaya, kasama dito ng Lord, pagbalik niya, yan ang isulit sa atin. Pagbalik ng Lord, atong ginagawa, mabuting masama, di tagatago. Kaya mo nila ngayon ang aktual na yung gagawin. "Ako'y walang may suot, inyong dinamitan, nagkasakit, inyong dinalaw, nabilanggo, at inyong pinuntahan." Ito ang aktual atong ginagawa ngayon, sa ating time ngayon. Di ba? Okay. Sasagot ang mga matuwid, ang matarong nagtubag, "Panginoon, kailan po namin kayong nakitang nagutom at aming pinakain, unahaw na aming pinainom?" Kaya si Rosmi kada Sabado, nagluto talaga ng merinda. Tamang ginagawa mo, Ros. Sige dito. Yan. Di nagutom aming pinakain, unahaw aming pinainom. Kailan po kayong naging dayuhan na aming pinatuloy o kaya walang naisuot at aming dinamitan? At kailan po namin kayong nakitang nagkasakit, una bilanggo at kayo aming dinalaw? Ang sagot, sari. Sabihin sa hari, "Tandaan ninyo, nang gawin ninyo sa isa sa mga alagad ko na siyang pinakahamag, kasi hamag, pinakapobre yun. Siya man ang pinangamag, ako ang inyong tinulungan." Ibig sabihin dito, lahat itong ginagawa sa kalibutan, ang ginawa natin para lang kay Lord. Nagsimba ta ngayon para kay Lord. Nagbigay tagtulong sa simbahan, ng tayo sunupuring para kay Lord. Dili kay para kay pastor, ha? Tandaan natin ito, yung lahat, isumi ni Lord, yung ipakain, yung nagutom, yung pinainom, yung walang damit, binigang damit. Kaya kung may damit, kung walay gamit, mamigay ninyo yan. Kasama na dito. Kaya dili ka mo tagaan ni Lord, bagong damit, kung inyong daang damit, inyong butang silang sook, i-up na dito. Buti pag ibigay na ninyo, pero taga mo bagong damit. Kasama pala na dito. Di ba? Maraming walang damit ngayon. Di ba? Ibigay natin. Kaya ako, kung ako'y damit ka din ako, pamigay ko pati mga anak ko. Yung mga damit ng mga anak ko, mga ano yun. Parang di yun, dili nang ginapayukay sa bilin ni Alma. Binabigay ko. Napa dito yung 2 kasako, 3 kasako. Wala pa mo na doon nag-busy pa tayo. Okay. Ngunit ano itong actual ginagawa? But mo sa tanan itong ginagawa sa Julita, may kapalit yon ining balik ni Lord. Amen. Ibig sabihin ko, nagsimba ka, dili ka alkansi. Ginansado ka. Sabi dito. Amen. Amen. Sabi ng mga taong matuwid, "Lord, kaya na nakitang gigutom ang kong pinakain. Nahuwa mong pinainom. Kung walang damit, among ginamitan, dayo na mong ipatuloy. Kaya kung lang mo bisita, huwag din ang palayasin. Pagsabihin pala, hindi pa ng kape. Di ba? At nasakit, inyong dinalag na bilanggo. Kasama pala itong may sakit na itong kapatiran, dapat na magdalaw. Bisita natin kung may sakit sa ating mga kapatiran, kasama dito na trabaho. Yung mo yung trabaho sa mga alagad ng Diyos. Amen. Diba? Kita ninyo itong nakarang bulan, kaya naipasok ko, di ko naghinto o galing kulaman. Ay, trabaho ko na muli ako nagkipag-aralan. Tama, gini ang basko ito. Diba? So, unsa man yung tupa? Ang tupa, yung mga taong nagtiwala kay Jesus. At yung taong sumusunod at nagulong takot sa Diyos. Ang kambing naman, tinatang kambing dito.
gusto kambing ba? Ay, Gerald. Ay, wala gusto kambing. Men, unsay ginagawa sa kambing? Oh, tingnan natin ito. Yan. Okay. O, ikaw nun. 41. At sabi naman niya sa nasa kaliwa sa wala, lumayo kayo sa harapan ko, sinumpa kayo sa apoy na di na mamatay, ninanda para sa dablo at sa kanang mga kampon. Ang ibig sabihin, sabot ang impyerno, wa tay labot doon. Pero bakit daghang gusto mo ato? Wala sila kabalo. Kabalo, upin. Kanang magrip, magpatay. Kanang manulis, huwag kwarta. Magnakaw. Kung kumalo sila nga sala palito, di sila mo na. Okay? Kaya ang impyerno, diligi, risa ni Lord para sa atin. Kaya nga na si Lord, nagbawa na sa langit, napako sa cross, kaya yung tubusin tao, dili matok impyerno. Ang impyerno para lang sa dablog, kanang kampon, yung mga angel, di ba? Kanang followers niya. Okay. Sabi niya dito, lumayo kayo sa harapan ko. Sumpa kayo sa apoy na di na mamatay, nanda para sa diablo at sa kanyang kampon. Sapagkat hindi nila ko pinakain no ako'y nagutom. Pag magdinalo tayo, kasama na dito. Di ba? Okay, sunod. Ako'y nauhaw, hindi ninyo ko pinainom. Ako'y dayon, hindi ninyo ako dinimitan. Nung ako'y walang nisuot, hindi ninyo ako dinalaw. Nung ako'y nasakit, at nung ako'y nasa bilangguan. Part pa na dito sa ating pangalagad kapatid. Yung ating pagtulong sa ministry, pagtulong sa simbahan, kadang ating tagjinsan siya at anniversary rose, kasama pa dito anami. May kapalit na ni Lord dito. Di ba? O kayo mo nagsama doon, pero nakatulong pa rin kayo. Di ba? Kayo yung mga offering ninyo nakatulong doon. Kung gasto natin sa pagpunta doon sa mga kasama sa delegates, kasama yung inyong mga offering. Kaya nagasto tayo dito para sa mga activity sa gawain sa Jinsan. Okay. Ako'y nasa balangguan, hindi na ko dinalaw at tinulungan. At sabihin sa kanila ng hari, muna ang hari nag-remind na ang hari ito si Jesus. Ibig sabihin sa ating buhay ngayon, kinakailangan magawa tayong mabuti. Hindi na magintong pangalagad kayo ng pangalagad, mabuting gawa na para kay Lord na. Itong ginagawa para sa iya na. Okay. At sabihin sa kanila ng hari, tandaan ninyo, nang pinagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Ibig sabihin, pag magkait tayo, magdinalaw ta, sino na itong dinaluan? Klaro ko itong ginambal ni Lord. Kaya, ang ating simbahan, isang organisasyon na mayroon tang responsibility na mag-cooperate o magtulong. Kasi atong simbahan, magtulong sa atin yun. Halimbawa na lang, kanang mga bata itong ididikit na libre wala bayad. Sa Katolik, magbinyag ko dito, ay naku, pinakalit ng 2,000 bayad pare. Tapos, kung dili mo kasal sa mong pamilya, dili mo binyagas Katoliko. Kung dili mo aptilit nagsisimba, dili mo dawaton membro sa Katoliko. So sa atin ito, libre ta dito. Kaya ang Panginoon, wala na nilong bayad. Sino nagwali sa pulong libre, nagpakain sa spek, 5,000 libreng pagkain, dili sunod ang pabayad. Kaya, kung sa pa itong pangitaon, ano pang ating hanapin? Nasa atin dito na ata sa totoong pag-aral sa Bible, at ang tulong sa atin mga kay Lord, ibigay na sa atin. Di ba? Pinatawad ito sa sala, di ba? Sa iluta, kanatang kalawasan, libre, wala bayad. Ako, tagantang kinimaguli katapusan, wala bayad. Kaya nga itong buhaton, kapatid, atong suklian si Lord, na atong siyang alagaron. Ang oras nga bigyan Lord sa ating, na 24 hours sa atong bahin-bahin nun, dili pwede atong lahat yun. Si Lord, may-ari ng oras ba? Dili atin yan. Dili puro lang trabaho, puro farm, natin tayo musimba. Kasi, kung magbalik si Lord, atong farm, madala ito sa langit na, di naman madala. Ang atong madala, atong kalaglang, makarap sa hukuman ni Lord. Okay, ano mangyari dito? Itong kambing nito, ang kambing mo ng disobedience, di mo sunod, musupak, kaya gusto sa Diyos, manang mga kambing. O ito nangyari, itaboy ang mga ito sa kaparasang walang hanggang. Ngunit ang mga matuwid, magkaroon ng buhay na walang hanggang. Wow, palakpakan this Lord. Itaboy ang ito, so itaboy, ilabay o iaboy
Siya ang pursang walang hanggang. Alam niyo yung lake of fire, walang hanggang kamatayan doon. Ang tao doon nagsagit sa kainit, sa init ng kalayo. Saka doon ay mga odds sa itong ilong, sa itong mata, sa itong tainga. Grabe ang kahirapan sa impyerno. Kaya ayaw ni Lord matutag impyerno, kapatid. Ayaw ni Lord matutag lake of fire. Kaya nagbabaan Diyos mula sa langit, nagkatawang tao siya, napako sa krus para tapusin tayo. Dili gusto ni Jesus matutag impyerno. Kaya ang yawa may gusto mo itong impyerno. Kaya ang yawa, kontrolado ang mundo ngayon. Kita natin ngayon, ang tinggang TV, halos araw-araw may girip, gipatay. Di ba? Araw-araw may balita nga kidnap. Maliban gikidnap siya, gihasa pa siya, gipatayin pa gid siya, kapag yung kwarta, may iba pang isuludog sako. Grabe ang kasama sa mundo ngayon. Kaya ating mga anak, ingatan natin. Kaysa school, marami nagkidnap ng mga bata ngayon. Kasi yung mga teenager nga bata, presko pang dugo na. Yung ilang kidney, may isang ganun nga kapunungan sa mundo nga nangakidnap ng mga kabataan, yung mga 13, 14, kaya kidney nila, presko pa na. Kaya tanggalin yung kidney, transplant dito sa daot ang kidney. Grupo na sa mga tao ganun nga, negosyo na. Kaya magkidnap silang bata, mga teenager, mga lalaki, for the purpose, yung mga kidney sa mga bata na yan, yun ang kunin nga, tanggalin yung mga sira ng kidney. Para yung mga dialysis ngayon. Diba? Kung kaya lang sa tao na magpatanggal sa kidney, palitan, kaya 600,000. Kaya nagkakidnap sa mga kamataan. Na yung kidney sa mga kamataan, risk pa na ulo pa yung mga daot. Maliban sa mga bata na adik sila supre, kaya nagkayutihay. Diba? Kaya, muni karon ang nangyari sa mundo nga ang Diyos nagpa-warning gid sa ating magbantay kita. Kaya sa Revelation, nag-end ko dito, kaya naman tayo pagpulong-pulong namaya. Sa pinadayag, chapter 22, muni ang mangyari, balik ni Lord. Meron, yan ata sa uling araw, kung sa araw pa, last sa hapon na. Malapit talaga si Lord magbalik. Kaya kalibutan, di na sukat sa langit ang kasamaan. Kita sa mga lugar nga doon, may mga tsunami, lindol, baha. So, daming patay sa China. Halos na maabot ang mga milyon ng patay sa baha lang. Nanganod din ang balay, ilang salakyan. Karta nilang marami, walay na pulot. Dito sa Payag, sa 22, muli ngayon ang nangyari sa ating panahon. Ang pagpaparaglisod, wala na sumpay. Last book na ni sa Bible, kailangan dito natin yung bigyan natin pansin. At sinabi rin niya sa akin, huwag mong ilihim ang mga propesya na sa aklat na ito, kapagkat malapit nang maganap ang ito. Kung sabot, i-share talaga. Yan natin tayo mga Bible study life, i-share ang pulong sa Ginoo para ito maganda. Okay, 11. Sa Revelation chapter 22 verse 10, magpatuloy sa pagkasama ang masama. O ito itong tandaan. Ano na masama ngayon? Madiligin ng magbagong buhay, tuloy-tuloy na sila. Magpatuloy ang marumi sa pagkarumi. Saan yung marumi na ginagawa? Di ba? Maraming maruming ginagawa sa tao sa mundo ngayon. Magpatuloy pa rin sila. Ngunit, ang mabuti, magpatuloy pag huwag mabuti. Dito ang paningkamutan ito, kung mabuti daw, magpapatuloy sa pag huwag mabuti. At ang banal, magpatuloy sa pagkabanal. Kung saan yung banal sinabi dito, yung mga taong nagsisimba sa Diyos. Maginatang banal, dahil ang Espiritu na ni Lord. May tawag sa Kristiyan, ang banal tayo. Magpatuloy ng ang banal, magpakabanal. Ang mabuti, magpatuloy, magpapauti. Wala yung reminder dito. Ba't pasabot, ngayong hapon ito, kung mabuti itong ginagawa, ipatuloy natin yan. Kahit mabuti ni Lord, may reward siya. Okay, sa last verse, sa 12. Sabi dito, sinabi ni Jesus, makinig kayo, umati daw tayo. Darating na ako, dala ko ang magating palang ibigay sa bawat isa. Ayun siya kanang ginagawa. Inigbalik na Lord natay reward. Antong ginagawa. Yung ating pagsisimba, gawa ito. May reward ito itong ginagawa. Kaya pagtulong sa simbahan, may reward na siya. Kaya mamaya, natay mga meeting mamaya itong gawin. Ay natay mga pag-meetingan na
atong tulungan ang mga Lord sa kulaman. Kaya nag 10 years na hapit na tayo, nag-exist na, dapat naglago na tayo. Kaya bilang tayo mga member sa PIL Kulaman, Village Standing na Flores, Masiba, Malipay Panitigan, magtulungan tayo. Okay? Ang araw ng Pasko, araw na pagtulungan. Pag-support sa ministry, pag-support sa malagad ng Diyos, o sa pag-support sa ating kapwa-tao. Kaya ngayon, wala tayong Christmas party, kaya mga itong sigutan mo, bakit nang wala mangyari na may Christmas party tayo. Importante ito mabalaan kapatid para maging part naman tayo sa gawa niyo. Okay? Sabi dito, pagka natong ginagawa daw, sa Diyos natin ginagawa. Yung ating ginagawa, nagsigata, nagsimba dito kahit malayo, naglakad ka mo sa Julita, para ito kay Lord, para sa atin. Amen? Kaya para kay Lord, natin reward sa ating tanggapin, pagdating ni Jesus. Tandaan natin kapatid, magbalik si Lord, second coming, wala na ang pagkuha sa ating kalibutan. Kaya ngayong panahon, balance kita tayo. Hindi lang po dito puro trabaho, puro sa eskwelahan, nalito tayo musimba. Kaya nga naman Rosel, pagbalik na Lord, kaya naman itong mga dagantang mais dito, atong bulog sa palay, di man ito mahakop na kumabalik sa Lord. Ato mo nagpasanon, wala tayong madala. Ang atong kalag lang, may sa morap sa pumo ni Lord. Lahat ng pag-isimulo, temporary lang. Ang tempo sa kalibutan, temporary lang. Pero ang atong kalag, wala itong katapusan. Ito ang ating alagaan. Pakain natin palagi ang itong kalag sa udugad para matulog ito. Kaya ka atong kalag, kung malnourished, mag-replace ng lawas, magkasakit tayo. Kaya atong kalag, masikiton. Kaya kailangan magsimba ta kada Sabado. Wala na itong time mga 2 hours lang. Magbiyat itong balas, itong parang 2 hours, mag-aribululi. Pagkatapos balik naman tayo. Kaya itong ginawa, nga para din naman itong village, natin landing ngayon, mga mana, di rin na magsimba para din naman maabala masyado. Kaya wala siya salakyan, number 1. At para di na mo mahago pag-ato dito. Amen? So, yun lang ating ma-share nga po ito. But pasabot sa lahat ng ginagawa ngayon, nagtiis, nagantos sa para kay Lord ito lahat. Wala tayo para sa tao, amen? Kung nasimba tayo para kay Lord, kung nagatag tulong sa simbahan natin tayo sa offering para kay Lord, kung tulong tayo sa ministry para kay Lord, lahat ng tantong ginagawa para lang kay Lord. Wala para sa atin. Sige, tayo tama.